Magandang umaga sa lahat. Ang video na ito ay isang complimentary message or recap para sa preaching noong linggo na pinamagatang Growing in Wisdom. Ang ating key verses ay nasa Santiago or James chapter 3 verses 13 to 18. Nakasaad dito, meron ba sa inyong matalino at nakakaintindi? Patunayan nyo yan sa mabuti nyong pamumuhay. Ipakita nyo sa mga ginagawa nyo na humble at matalino kayo. Pero kung sa puso nyo bitter kayo, nainggit at puno ng mga selfish na ambisyon, huwag kayong magyabang o magmalaki para pagtakpan ang katotohanan. Yang ganyang karunungan, hindi yan galing sa langit. Galing yan sa mundo. Hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. Kung saan may inggitan at pansariling ambisyon, nandun ang gulo at lahat ng klase ng masamang gawain. Pero ang karunungan na galing sa Diyos, una sa lahat, pure, nakikipagsundo sa lahat, mabait, pinagbibigyan ng iba, sobrang maawain, at nagbubunga ng mabubuting gawa at hindi unfair or plastic. Hustisya ang aanihin ng taong nagtatanim ng kapayapaan. Sige, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa araw na ito. We pray, Lord, that you will empower us and enable us to hear and understand your word. Lord, we seek your wisdom as of this moment. Lord, hindi po namin kaya na wala kayo. Hindi po namin maintindihan ng kami lamang. But Father God, send forth your Holy Spirit, Lord, to enable us, Lord God, para maging receptive ang aming mga tenga, aming mga puso, para ito ay aming maintindihan at amin ito ay magamit at maging active, Lord God, ang wisdom to sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Be with us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. So muli, ang ating topic or ang ating message for today ay nasa dalawang bagay lamang. Una, meron daw klase ng karunungan na galing sa mundo. Ang pangalawa naman, merong karunungan na galing sa Diyos. Again, let us read again. Actually, basahin nyo lang to, Tagalog na, maintindihan nyo na. But, allow me to reiterate it once again para hindi natin ito makalimutan. Ano nga ba ang karunungan na galing sa mundo? Sabi po sa verse 14, 15, and 16, pero kung sa puso nyo, bitter kayo, naiinggit, at puno ng mga selfish na ambisyon, huwag kayong magyabang o magmalaki para pagtakpan ang katotohanan. Sabi sa verse 15, yung ganyang karunungan, hindi yan galing sa langit. Galing yan sa mundo, hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. Kasi kung saan may inggitan at pansariling ambisyon, nandun ang gulo at ang lahat ng klase ng masamang gawain. So bakit sinabi ni James nito? Perhaps may debate sa mga scholars kung kailan talaga na isulat ang James. Sabi nila nasa AD 48 or 50 plus or 60. Pero sa tingin ko, one thing's for sure, during that time, maraming mga free thinkers, mga philosophers na magagaling sa kaalaman, sa karunungan. At nauuso ang pagalingan, ang palakasan ng paramihan ng kaalaman. And they think yung ganong klase ng pag-iisip or ng pamumuhay, yun ang tama, yun ang dapat sundin. But ang nangyayari, nagdudulot ito ng inggitan. Nagdudulot ito ng pansariling greed. Yung parang mas gusto nila na sila ang pinaka-the best, pinaka-malupit. Well, parang sa klase, 'di ba? Sa classroom, gusto natin tayo yung highest. Gusto natin tayo yung top 10, top 1. Gusto natin tayo yung inaasahan. Well, for most or for others, ganon. But the thing is, hindi po yun ang gusto ng ating Panginoon. At madalas, kapag merong competition na hindi naman healthy, hindi naman tama, nagkakaroon ng bitterness, ng inggitan, nagkakaroon ng pansariling ambisyon, nagkakaroon ng pagyayabang, at madalas, para lang masabing magaling sila, pagtatakpan pa nila ang katotohanan ng kayabangan, ng kasinungalingan. Yun po ang sabi sa James chapter 14.
So, anong gustong ituro sa atin ni James? Let us check our hearts. Sometimes we pursue excellence. Sometimes we want to be the best in our fields, sa trabaho, sa school, even sa ministry sa church, sa ating family. We strive to be the best. We strive to be the pinakamagaling, pinakamaraming alam. Pero kung nagbubunga ito ng bitterness, nagbubunga ito ng inggit, nagbubunga ito ng pagkawatak-watak o pagtatalo, naku, hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan galing sa langit. Hindi yan tama. Naintindihan niyo ho ba? Madalas, parang sa ating, tingnan nyo ang nangyayari. Sometimes we aim for the best things in life. Iniisip natin na ito yung nagpapasaya sa atin. Ito yung bagay na magbubuo sa atin. Pero actually, we are only gaining earthly wisdom. And we think na mas maraming pera, mas masaya, mas maraming kayamanan, mas okay. And paminsan to achieve that, ang dami nating ginagawang hindi naman maganda. Maraming bagay na hindi naman dapat. Pero just because we think that kind of wisdom is proper, well, ang nangyayari po ay nasisira ang ating kaluluwa. So, ano naman po ang karunungan na galing sa Diyos? Sa verse 17, sabi dito, pero ang karunungan na galing sa Diyos, una sa lahat, pure. Sabihin nyo nga, pure. Ayan. Dalisay. Walang halo, walang hidden agenda. Kung ito yung let's say, mag-aaral ka, hindi para magpasikat, hindi para tapakan ng ibang tao, pero ito ay dahil gusto mo lang matuto, gusto mong mag-share. Ganon din yung sa binibigay na wisdom ni God sa James chapter 1 na ito yung wisdom na nagbabago ng buhay. Ito yung wisdom na papalapit sa Panginoong Diyos. Walang hidden agenda, walang halo, puro. Amen? Amen. So ano pong sabi? Ito ay nakikipagsundo sa lahat. Well, actually, pag kinukwento sa mga Bible school, maraming mga nag-graduate sa Bible school, and after that, nagiging na sila, polemic. Lagi silang bato ng mga Bible verses just to prove na mas magaling sila, just to prove na mali yung iba, just to prove na ang galing nila. Well, hindi po yun ang gustong sabihin, or ito po yung gustong sabihin ni James sa verse 17 na ang wisdom na galing sa Panginoon ay nakikipagsundo sa lahat. When we gain knowledge and wisdom, it should be something to create harmony, to create goodness. Ito po ay dapat kino-complement lalo ang Bible, hindi lalo mo siyang sinisiraan, lalo mong sinasabi na mali ito. Well, marami po ngayon nagkalat na mga preachers or mga sinasabi nating speakers na after nilang mag-Bible school or basahin ang Biblia, sasabihin nila, mali ito, sablay ito, sasabihin nila na hindi to tama. Well, that kind of wisdom, hindi siya nakikipagsundo sa lahat, kundi nag-create ito lalo ng division. So, ang sabi din po dito sa James, ang wisdom ni Lord ay mabait. So, kung ang ulo mo punong-puno ng karunungan, pero hindi ka naman bumait, naku, baka hindi yan galing sa Diyos. Tandaan, God gives us wisdom to expand His church in this world para lumaganap ang kanyang gospel, and one day makasama natin siya sa kanyang kaharian. At ano pa dito? Pinagbibigyan ang iba. Well, alam niyo naman po yung mga famous lines na kapag daw knowledgeable ka, alam mo paano sagutin. Pero kung puno ka ng karunungan, alam mo kung kailan at hindi sasagot. Kasi hindi ka basta-basta sagot ng sagot para lang ipakita mo na mas magaling ka. So, sobrang maawain. Yes, pag nagkaroon ka ng wisdom from God, meron transformation sa ating puso. Hindi tayo basta-basta lang na tira lang ng tira, pero at times, we share the word or we share our knowledge or wisdom to show mercy. Amen po ba doon? At nagbubunga ito ng mabubuting gawa.
nagkakaroon po ito ng good deeds. Ang tema ng James, kung titingnan nyo, ay hindi kumokontra o nagko-contradict sa grace ni Lord. Hindi siya nagko-contradict sa message ng New Testament, but actually it complements it, na ang ating faith, ang ating wisdom, ang ating love, kailangan may kaakibat or may nagpo-produce ito ng good deeds. So, justice daw or hustisya ang anhin ng taong magtatanim ng kapayapaan. So, kung titingnan nyo po ang ating or ang karunungan na galing sa Diyos, kailangan ito ay nagpo-produce ng good deeds, at dahil nagtatanim ka ng kapayapaan, hustisya ang bunga nito. Amen? Amen po. So, balik po tayo sa verse 13. Yung intro niya, gawin nating ending. Sabi niya, meron ba sa inyong matalino at nakakaintindi? Patunayan nyo yan sa mabuti nyong pamumuhay. Prove it with your life by doing good deeds, sabi. Ipakita nyo sa mga ginagawa nyo na humble at matatalino or matalino kayo. So, as I end, let us pursue godly wisdom by asking God sincerely, with full of faith, without doubt. Katulad ng nakasaad sa James chapter 1 na, Lord, give us wisdom, Lord, para mas maging Christ-like pa po kami, and mas maging mabuti kami sa iba at magbunga ng magandang pagbabago sa mga tao na nasa paligid namin. So, yun lang po. Magandang umaga po sa lahat.